Mga ka-Alpha Adventure Farms, magandang araw sa inyong lahat. Ang nakikita nyo ngayon sa video na to ay isang hatcher. Sa mga newbie sa mga newbie papaliwanag ko lang briefly na kapag nag-i-incubate tayo sa automatic incubator, dalawa ang parte ng incubator. Isang setter at isang hatcher. Yan, hatcher yan. So, may mga separado akong video na kung saan pinag-usapan doon ng setter. Diniscuss ko ang setter. Ngayon naman, gusto ko itong video na to ay dedicated lang para doon sa mga hatcher. Sa hatcher lang, no? So, ganito yan. Kailan ba ginagamit ang setter? Kailan ginagamit ang hatcher? Kapag ka itlog ng manok ang pinag-uusapan, 21 days na ini-incubate yan. Sa unang 18 araw, doon sa setter. Sa last 3 days, doon sa hatcher. Kapag itlog naman ng mga Muscovy ducks, itik, Peking ducks, gansa, pabo, bengala, between 28 to 30 days ang incubation ng mga yon. No? So yung last 5 days ng mga binanggit ko na ibang poultry animals maliban sa manok, sa last 5 days ng incubation period, dun sila ibababa sa hatcher, dun ilalagay dito. Si Alpha Adventure Farms ay may dalawang uri ng or dalawang setup ng ibinebentang incubator. Actually, tatlo, no? So, meron kaming mga incubator na kung saan naka 2-in-1. Setter sa taas, hatcher sa baba. In this case, solo ito na hatcher. Kasi yan ang gustong orderin ng customer. Gusto niya nakahiwalay, purong hatcher lang siya. Ayan. Meron din kaming ibinebenta na actually, nasa sa inyo kung gusto niyo bumili ng setter lang, ng hatcher lang, o yung naka 2-in-1, o yung parehong setter at hatcher na magkahiwalay. Nasa sa inyo yon. Doon sa link na nasa description box ng video na to, nandun yung link doon sa incubator na binebenta ni Alpha Adventure Farms. I-click na lang ninyo yon para makapamili kayo ng kung anong capacity ang naaayon sa kailangan niya talaga, at saka kung tingma magkano ang mga yon. Doon yung makikita. Doon din o-order. So ngayon, pag-usapan natin itong hatcher na to. Ang number 1 na naiisip kong gustong itanong ng marami sa inyo ay, ilang itlog ba ng manok ang kakasya dyan? Ilang itlog ba ng bibe, Peking duck, itik, gansa, pabo ang kakasya dyan? Siyempre, iba-iba ang size ng mga itlog na yon. So, iba-iba din ang bilang ng kakasya dito. Diba? So, pag-usapan natin. Hindi ko muna ipina-power on. Buksan muna natin itong pintuan niya. So, ayan. Merong 4 na palapag yan. 1, 2, 3, 4. Bawat palapag may 4 na kwarto o partition. Partitions. Ilalabas ko lang siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. 1, 2, 3, 4. 4 partitions. Kapag ka itlog ng manok ang pinag-uusapan natin, sa bawat partition, kakasya ang 16 na itlog. 16, 16, 16, 16. Kapag min-maximize natin ang spasyo, So, 16 times 4. 4 palapag. So, nasa 256 eggs yun. Ngayon, kung itlog naman ng Muscovy duck, Peking duck, Philippine mallard duck or itik, yun, yung itlog ng pabo, ilan ang kakasya? 9 kada partition. 9, 9, 9, 9. So, 9, 18, 27, 36. 36 times 4, 144. 144 eggs kapag itlog ng mga poultry species na binanggit ko. Paano kung itlog ng gansa? Pinakamalaki yan dun sa mga binanggit kong mga poultry species na yung itlog, no? So dito kakasya 4, 4, 4, 4, 16. 16 times 4, 64. Ayan, so alam na ninyo ngayon, yan ba ay standard na bilang? Hindi ko masasabing standard, no? Kasi conforme sa design ng incubator. Ang dinidiscuss natin, incubator ko Incubator ni Alpha Adventure Farms, yung design ko. Bahala na yung ibang gumagawa ng incubator na mag-discuss ng sarili nilang produkto.
Basta ang cargo ko lang yung gawa ko, ano. Ayan. So nabanggit ko na sa inyo kung ano yung capacity ng hatcher na to relatibo doon sa klase ng kung itlog ng aling poultry animal ang pinag-uusapan natin. Ha? Ayan. Ngayon ang tanong, pwede bang magpagawa ng mas maliit dito? Ng mas malaki dyan? Yes naman. No? Nasa sa inyo. No? Nasa kaya ng budget. Ako, kahit gaano kaliit, kalaki yan, pwedeng gawin. Ano? So, ngayon, pag-usapan naman natin, alam na ninyo ngayon, ilang itlog ang kakasya, kung anong itlog man ng anong umiitlog na hayop yan. Ano? Pag-usapan natin kung paano gumagana to. Okay? So, isarado natin. Pa-secure yan. Dalawa pala yan. So, ito yung power on. Naka 220 volts lang naman yan sa outlet. So, ayan. Itong hatcher na to, kusang mamamatay ang kanyang heater kapag umapak na ng 37.5. No? Kusa namang mamamatay kapag, kusang sisindi rather, magpapainit muli kapag umapak sa 37.2. Yan, kapag umapak kasi ng 37.5 yan, tataas pa yan kahit namatay na yung heater niya, no? Tataas pa yan, aakyat ng 37.6, 37.7, 37.8. Yan. Kaya prinogram ko yan ng mag-shutdown yung heater niya kapag 37. Tawag dito 37.5. Okay? So, ngayon, pagkasinding ganyan, wala ka nang gagalawin dyan. No? Nakaprogram na yun dito. No? Saksak mo lang sa outlet, i-on mo lang yan, yun na yun. Ngayon, yan ang role ng unang switch. On and off lang sa power yan. Yung pangalawa, wala kang kailangan ikalito dito. Dadalawa lang naman ng switch niyan. Ano? Eto, pipili ka. Aling heat source ang pagaganahin mo. Dinalawa ko na kasi ang source of heat nito, ang heat source niya. No? Dati-rati, last year, no? Early last year, isa lang ang power source. Kung hindi bombilya, PTC. Naisip ko, para mapaganda lalo ang gawa ni Alpha Adventure Farms, dalawahin na natin ang heat source. Masira man, mapundi man yung unang heat source, merong backup si customer. Para hindi niya kailangan tumawag ng Alpha Adventure, di na gumagana, pundi na yata. So, ngayon, ganito yan. Buksan lang natin. Dahil bagong pintura, medyo mahigpit. Ngayon, kapag ito, tinaas ko, ayan, nakataas, sagad sa taas, ang heat source ko, dalawang tigpo 40 watts na incandescent bulb. Yung mainit na bombilya, dalawa yan. Ayan, 40, 80. Dalawa ng fan. Ngayon, kapag ito naman, binaba ko, namatay yung dalawang bombilya, pero may heat source pa rin yan. Nasaan yun? Etong PTC. Ayan, yan, yung silver na nakita nyo yan. Yan, ito. Yan ang heat source, no? Ngayon, ang tanong, alin dyan ang unang gagamitin ninyo? Nasa sa inyo na. Kung gusto nyong unang maluma, yung incandescent bulb, kung ako tatanungin nyo, actually, kahit alin sa dalawang yan, kahit alin sa dalawa, at least, masira man yung PTC sa kalumaan, bombilya, madaling makahanap na makakabili niyan sa hardware. Madaling makakabili niyan. Maliit, malaking hardware, madalas meron silang ganyan. 40 watts lang. So, malamang hindi natatawag ang customer sa akin para i-report na, so JC, yung PTC, yung incubator ko, pa-service ko naman. At 5 years ko nang ginagamit, di na yata umaandar yung heat source niya. Wala nang ganun kasi niresolve ko na yun. Nang walang dagdag bayad, in-improve nang walang dagdag bayad. As is pa rin. So, ayan, wala ka nang pipindutin sa mga to, ha. Wala na yan, huwag nang pag-eksperimentuhan yan. Mamaya may reset mo or madagdagan, mabawasan mo hindi dapat madagdagan, mabawasan. Okay? Kapag yung incandescent bulb ang heat source mo,
mag-iilaw yan. So kung gusto mo silipin yung mga nasa hatcher mo na itlog, pwede mo naman i-switch yung heat source doon sa taas, doon sa bombilya. Mabilis lang naman, sisilipin mo lang naman, di ba? O pag nasilip mo na, kontento ka na, ibaba mo na ulit. Kung ang gumagana yung PTC kasalukuyan para magawa niya yung trabaho niya ulit, magpainit siya ulit ng incubator. Ayan, calibrated na to bago ko ito ipa-pick up. 2 oras at least na gumagana yan para masiguro na na-maintain niya yung temperatura na kailangan. Okay? Ngayon, paano naman ang humidity niyan? No, pwede kayong bumili kay Alpha Adventure Farms nung 2-in-1 na thermometer na hygrometer pa. Pwedeng ipasok dito sa loob, no? Kasi sa last 3 days ng itlog ng manok, sa last 5 days ng itlog ng gansa, pabo, bibe, bengala, kailangan ang humidity niyan nasa 70 to 80%. 65 to 80, ganyan na range. So kailangan may nakalagay kang hygrometer dito, no? Hygrometer ang tawag sa panukat ng relative humidity. Thermometer naman kapag temperature ang pinag-uusapan. So pwede kayong bumili sa akin noon. Hindi siya kasama sa package, ano? So bilhin niyo na lang sa akin. Ganun din naman, bibili din kayo eh. Para minsanang hakot na lang, minsanang delivery. So pag nakikita mo sa hygrometer, halimbawa na uy, mababa ang relative humidity ko ibig sabihin kulang ang moisture sa ere, sa hangin, no? So anong gagawin? Maglalagay ka ng maglalagay ka ng container dito na lagayan ng tubig dito, pwede dito, no? Yung kakasya dito, mas malapad, mas maganda, no? Ang pagpapataas ng relative humidity, nasa lapad ng lagayan ng tubig, wala doon sa volume of water. Meron na akong separadong video doon, paano magpataas, magpababa ng relative humidity. Panoorin na lang niyo yun, i-connect ko yun sa dulo ng video na to, ha? So, ayan. Ganun lang, ano? Pagka mababa ang humidity, ayon sa hygrometer na bibili nyo sa akin, lagay ka ng tubig. Kapag mukhang napapasobra yung lapad ng lagayan mo ng tubig, bawasan natin yung mas maliit na lalagyan ng tubig. Kapag ka naman wala pang tubig pero mataas na ang humidity, pumapalo ng 90 halimbawa, posibleng mangyari yun, no? Posibleng mangyari yun. So anong gagawin? Maglalagay ka ng uling. Ang uling kasi pampababa ng relative humidity. Naku, inulit ko lang yung sinabi ko sa separadong video na tinutukoy ko. Panoorin nyo nga lang yun para hindi umahaba pang video na to, no? So ayan, so nakakwento ko lang sa inyo, dadalawa lang pinipindot, power on, power off, heat source, no? Pili ka, no? So bago may pasok ang mga itlog dyan, kailangan nakuha na niya yung temperature niya na pasok sa 36.8 degrees centigrade to 37.5. Kailangan pasok na siya sa range na yon. Pag ganahin mo lang ito ng mga 30 minutes, no? 30 minutes yan. After 30 minutes, pasok na siya dun sa temperature range na sinasabi ko. Pasok mo na yung mga itlog nun. Marami pa akong mga incubation related videos. Halughugin nyo na lang yung chicken farming playlist sa YouTube channel. Again, kung gusto nyo magpagawa, umorder, nasa sa inyo, gaano kaliit, gaano kalaki. Gusto nyo lagyan natin ng setter sa taas, hatcher sa baba. Gusto nyo ng setter na hiwalay na tore, hiwalay naman ng hatcher kagaya din nito, no? Dalawang magkahiwalay, mas maganda. Mas maganda kasi kung may budget rin lang, maganda yung magkahiwalay ang setter at hatcher kaysa doon sa 2-in-1. Bakit? Magkaiba ang temperature at relative humidity requirement nung setter May iba rin naman yung sa hatcher. Kaya hindi pwedeng parehas silang may laman, no? Kung naka 2-in-1 yan, hindi po pwedeng may laman na sa setter sa taas, may laman pa sa baba. Mabubuwang ang incubator mo. Kung magsasalita man yan, sasabihin, bossing, nilagyan mo ako ng laman pareho. Alin ang susundin kong settings niyan? Temperature at relative humidity na pang setter o yung pang taas? Parehas akong may laman Pili ka lang ng isa, bossing, hindi pwedeng dalawa. So anong gagawin mo ngayon? Laging palipas ka ng mayroon kang 1 week na gap, no? Mga 4 to 7 days na interval bago magpasok ng another batch. Papisain mo muna, no? Pag napisa na itong sa ilalim, napisa na, kung naka 2-in-1 yan, ha? Kung naka 2-in-1. Yun.
Ganon, ha? Yun ang advantage ng magkahiwalay. Hindi ka pagka magkahiwalay yan, kunyari setter lang to, ha, kunyari. Hangga't may espasyo, pasok lang ng pasok. Kasi wala ka nang gagalawin sa settings eh. Nakapirme na yung settings mo sa temperature tsaka relative humidity. Yung hatcher naman, kunyari, ito yun. Pasok ka rin lang ng pasok hangga't may kasyang itlog dyan. Kasi wala ka nang gagalawin sa settings eh. Nakapirme na yan, fixed na. No? Eh kung naka 2-in-1, half-half. One batch at a time at may 4 to 7 days kang interval. No? Hindi ka pwedeng pasok lang ng pasok o may nakikita ka pang paglalagyan. Okay? Okay, pero kung nag-uumpisa pa lang, limited ang budget, dun sa ka na sa 2-in-1 kaysa naman sa hindi ka makapagsimula. Mag-upgrade ka na lang kapag may budget na. No? Ayan lang. No? Diskarte lang yan. Bakit hindi pwede ito na itong buong hatcher nito, bakit hindi pwedeng salangan ng itlog na pang na sa first 18 days? Kasi hindi nagsiswing yan eh. Naka-permanente lang yung posisyon ng itlog diyan. Sa first 18 days ng itlog ng manok, kailangan nagsiswing. Nagcha-change ng position para yung embryo hindi dumikit doon sa shell membrane. Ha? Diyan, paano gagalaw diyan? Kung paano mo siya iniwan, yun din ang position yan pag binuksan mo. Yan ang hatcher natin. Alright. So kung, again, gusto nyo bumili ng incubator, nandiyan na sa link ng description ng video na to yung link. Kung gusto nyo mag-hire ng isang farm consultant, kagaya ko, nandiyan na rin sa description ng video yung link. Sa chicken farming seminar, nandiyan na rin sa description ng video yung link. No? Gusto nyo bumili ng manok, Rhode Island Red, Black Australorp, Decal Brown, nandiyan na rin sa description ng video yung mga links. Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.